Shukran, Sister Princess. Mashallah, jazakillah khairan. Yung po, no? Lahat ng negosyante ay yung nabanggit ni Sister Princess ay sakop ng batas na yon, yung commercial law man yan o e-commercial law. Ang isang professional na abogado, another example natin, ang isang professional na abogado ay sakop ng anong batas? Of course, legal professional law. Ngunit hindi sakop ng medical law. Ibang kwan na yun. Yung medical law sa mga nursing yan, no? Sa mga MD. Pangatlo, ang isang estudyante kagaya natin, no? Ano kaya sakop natin na batas? Ako estudyante rin ako, kayo ay estudyante rin, Masya Allah. Ang isang estudyante na hindi pa umabot ng 18 ay hindi sakop ng batas ng hustong gulang ayon sa batas ng Pilipinas at batas ng Jordan. Tama po ba? Ngunit kapag umabot siya sa edad na iyon na 18 to 21, otomatikong saklaw siya ng ating batas. Magkaiba na naman yun sa criminal law pag nakapatay ang below 18 years old. Paano kaya yun? Meron tayong subject sa Sharia and law na criminal law at saka criminal international law. Criminal international law, lahat ng sa batas sa mundo, no, international at saka sa ilalim ng Pilipinas at saka Jordan, i-combine natin yung criminal law ng Jordan at saka Pilipinas. Maganda po yan, Sharia and law yan. Okay. Khulasatul kalam ya ikhwani wa akhawati, ang batas ay pangkalahatan po at abstrakto. Ano yan? Yung po yung kaidatul kanuniya, kaidatu ammatun wa mujarradatun. Wa mujarradatun. Ano yan? Yung in English po, legal rule, general, and abstract. So yan po ang pangkalahatan dahil hindi ito nakatuon sa isang tao lamang, kundi sa lahat ng natutugunan ang condition. Lahat ng natutugunan ng condition. Yan po ang pangkalahatan dyan. Ammatun. General. Abstract. Mujarradah. Dahil nakatuon ito sa mga katangian o condition. Anong halimbawa niyan? Kagaya ng halimbawa natin sa edad, profession at hindi sa particular na individual. In short po, ang batas ay pantay at makatarungan sapagkat ang pamantayan nito ay batay sa condition at hindi sa pagkakakinlanlan ng tao. Tafaddalu, khulasatul kalam. Bismillah. Okay, Sister Princess, khulasa, in short po. Jazakallah khairan. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again. Just to summarize our discussion for today, for tonight, ang batas or ang law ay hindi lang para sa isang tao. Ginawa siya para pangkalahatan, abstract, which it has three components. We have the legal rulings, general rulings, and the abstract. Means ginawa ang batas hindi lang hindi lang nakatuon sa isang tao o isang grupo, particular sa individual, kung hindi pangkalahatan po. Yun lamang, Doc. Opo, Jazakallah khairan, Sister Princess. Tama po. Yung po yung tinatawag din another translation, general rulings and abstract ruling. Or legal rule in general ruling and abstract ruling. Masya Allah, marami pong translation ng Arabic. Mayaman po ang Luga Arabia sa translation. Isang Luga Arabia lang, ang dami po ng translation ng English niya. Allahu Akbar. Shukran jazilan, Sister Princess. Sino pa makapagsabi? Tafadalo. Ano nakuha natin na hindi pa nabanggit ni Sister? Okay, tuloy tayo. Bismillah. Kayo na mismo magbasa dyan. Wala tayong oras magbasa. Tafadal si Sheikh Abdullah Sani. May dagdag ka. Bismillah. Assalamualaikum Sheikh. Dagdag lang natin ng kaunti yung nakuha din natin yung Article 43 ng Ordinance Civil Code.
na kung saan na talaga at kabilang din sa international law yung 18 years old na siya ay meron na siyang sapat na pag-iisip, adult na siya. At natalakay din natin kung ano yung commercial law sa Philippines. So ay tinatawag na mercantile law. So ang pangasiwaan na siyang nangasiwa sa mga commercial and business transaction, katulad na rin ang formation and operation ng mga businesses, sales, banking, intellectual properties. Ito rin ang pinaka-importanting pamamaraan ng pagbabatas at kabilang dito ang Code of Commerce, Corporation Code, Securities Regulation Code, the Consumer Act of the Philippines, na sa kapagbibigyan ng mga legal na pamamaraan sa iba't ibang transaksyon pang-komersyal at iba't ibang gawain pang-komersyal sa ating bansa. At ang batas ay pangkalahatan at ito ay may legal rules, general and abstract at sakop ang lahat ng matutugunan ng kondisyon nito, kahit na edad o profession ng mga tao o anong kalagayan ng mga tao, kondisyon ay nasasakop ng batas. Ilan po muna siya. Assalamualaikum. Shukran jazilan Abdullah Athani wa barakallahu fik wa jazakallah khairan. Wala dito si Abdullah Athani awal? Baka next week inshallah nandito na yan. Okay, syukran, bismillah, barakallahu fikum. Dito po, no, tuloy tayo. وَقَدْ يُوَجَّهُ الْخِطَابُ فِي الْقَاعِدَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مُعَيِّنٍ بِصِفَاتِهِ لَا بِذَاتِهِ دُونَ أَنْ يَنْفِيَ ذَلِكَ عَنْهَا صِفَاتُ الْعُمُومِيَّةِ والتجريد. مثال القواعد القانونية التي تنظم المركز المالك البلاد أو مركز الرئيس الوزراء أو رئيس المحكمة التميز، وذلك لأن هذه القواعد لا تخاطب هؤلاء بأشخاصهم أو لذواتهم بل بصفاتهم، فهي لا تتوجه إلى مالك أو رئيس أو مؤين بذاته، بل توجه إلى كل شخص يشتغل منصب أو منصب حاضرا أو مستقبلا. Yan po ang kukunin natin inshallah. Yung pagiging pangkalahatan, umumiya, at abstract, wa tajrid, kahit nakatutok sa isang tungkulin o panahon. Una, batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. Ano pa ibig sabihin? Batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. Okay? So, dakika, babalikan ko kayo. Iisipin nyo ano yung ibig sabihin yan? Batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. Okay na? Nakuha? Batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. Okay na, Sister Princess? Nagets na? Ulitin natin. Batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. Jazakumullah khairan. Babalikan ko kayo at gusto ko marinig ang inyong sagot. Syukran.